Maraming salamat sa bagong buhay, bagong pag-asa at sa lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at buksan niyo po ang aming isipan upang kami matutunan sa aming aralin ngayong araw. Naway bigyan niyo po kami ng katatagan ng loob upang harapin ang bawat pagsubok na darating sa aming buhay. Naway gabayan niyo po kami sa paggawa ng mga kabutihan sa aming kapwa upang maging mas karapat-dapat kami sa iyong pagpapala. Amen. Our memory verse of this week taken from the book of Psalms chapter 1 verse 2. It says that, "But his delight is in the law of the Lord, and his law doth he meditate day and night." This verse reminds us that a true Christian is happy to obey the law of the Lord, to obey Pag-aaralan natin ang tungkol sa paglipat ng isang tao mula sa kanyang sariling lugar papunta sa isang lugar. So, ano yung nakikita niyo sa larawan? Old home to new home. Mula sa Pilipinas papunta ng ibang bansa. So, lahat ng larawan yan ay may konektado sa ating pag-aaralan dahil ang pag-aaralan natin ay tungkol sa migration. So, pag sinabi nating migration, ano yung pumapasok sa isipan ninyo? So, syempre, ito ay ang paglikas ng isang tao papunta sa isang lugar, sa bagong lugar at doon na manirahan or magtrabaho. So, sa Ligang Batas ng Pilipinas, Artikulo 3, Katipunan ng mga Karapatan, Seksyon 6. So, ito ay nagsasabing hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at pagbabago ng tirahan sa saklaw ng nakatakdang itinadhana ng batas. Maliban kung para sa kapakanan ng bansa, kaligtasan ng pambayan, kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang paglikas sa ibang bansa o migration upang doon maghanap buhay at manirahan ay isang karapatang pantao. Tama. Bilang isang tao, bilang isang mamamayan dito sa Pilipinas, walang makakapigil sa iyo na pumunta sa ibang bansa o mag-migrate sa ibang lugar dahil ito ay karapatan mo bilang isang tao. It is your human rights as a person kung gusto mong mag-ibang bansa or mag-ibang lugar upang doon na manirahan. So dahil ito ay nakasaad sa saligang batas. So hindi ito maaaring hadlangan ninuman. So wala gid may makapugong sa imo kung gusto mong gid nga mag-change sa imo nga residence, kung diin mo gusto mag-transfer sang imo nga listaran or kung diin mo gusto magtrabaho. So next, ngayon alamin natin kung ano ang migration. So ang migration ay ang paglipat ng isang tao patungo sa isang lugar o bansa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. So syempre minsan nagmamigrate ang isang tao dahil nga minsan gusto niyang humanap ng mas mabuting trabaho, mas malaki yung sweldo, at kung minsan din yung isang tao ay nagmamigrate dahil rin gusto niyang manirahan sa isang bagong lugar, isang particular na lugar. So, ayon sa Commission of Filipinos Overseas, may tinatayang 8.6 milyong mga Pilipino noong 2009 ang nanirahan sa iba't ibang bansa. Sa loob naman ng Pilipinas, nakakatanggap ng pinakamaraming migranteng Pilipino ang malaking lungsod, lalo na ang Kalakhang, Maynila. So, syempre, yung mga tao dito sa Pilipinas
mas pipiliin nilang pumunta sa isang lugar kung saan maraming oportunidad, kagaya na lamang ng lugar ng Maynila dahil nga doon ay sentro ng ang kalakalan at maraming opportunity doon, maraming trabaho, kaya yun yung dahilan kung bakit nakakatanggap ng maraming migranteng Pilipino ang lugar ng Maynila. So, dalawang uri ng migration. May dalawang uri ng migration. Ito ay ang push factor at ang pull factor. Pag sinabi nating push factor, ito ay ang negatibong salik na nagtutulak sa tao para mandarayuhan at iwan ang tinitirhang lugar. So, tulad ng pagkakaroon ng kalamidad o kawalan ng hanap buhay. So, syempre, pag naninirahan ka sa isang lugar na wala kang mapasukang trabaho at feeling mo hindi ka safe sa lugar na yan at maraming mga kalamidad yung nangyayari sa lugar na yan, so yun yung nagpupush sa'yo para pumunta o mag-migrate sa ibang lugar. So ito namang pull factor, ito ay ang positibong salik na humihikayat sa tao na mandarayuhan sa ibang lugar. So, dito sa pull factor, kagaya na lamang pag may maayos na pamayanan, maraming trabaho ang mapapasukan sa isang nilipatang lugar. So, syempre, kapag ikaw bilang mamayang Pilipino, kapag nakita mo na yung lugar na yan ay may maraming mapapasukang trabaho, at maganda ang pamayanan, na-feel mo na secure ka at ligtas ka sa lugar na iyan. So, syempre, ito yung parang naghihikayat sa iyo, kumbaga, hinihikayat ka na doon mag-migrate at doon na manirahan. So, yan ang dalawang uri ng migration. Ang push factor, ito ay ang negatibong salik, at ang pull factor, ito naman ay ang positibong salik. So, next. Dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nangingibang puok o nangingibang bansa. Kagaya na lamang ng hanap buhay na makapagbibigay ng malaking kita o inaasahang maghahatid ng masaganang pamumuhay. So halimbawa dito sa Pilipinas, syempre, alam naman natin na marami tayong mga OFW sa ibang bansa. So yun yung dahilan kung bakit nangingibang bansa sila, dahil nga gusto nila na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilyang naiwan dito sa Pinas. Next, paghanap ng ligtas na matitirhan. So minsan, yung mga tao ay lumilikas sa isang lugar dahil feeling nila hindi sila safe, maraming kalamidad yung nangyayari dyan. Halimbawa na lamang pag ang lugar mo ay malapit sa baybayin, so syempre kapag merong mga pagbaha or maraming kalamidad yung nagaganap sa lugar ninyo, so syempre yun yung dahilan kung bakit nagde-decide yung isang tao na lumipat sa panibagong lugar kung saan feeling niya is secure siya, safe siya, at comfortable siya doon sa lugar na kanyang nilipatan. So next, paghihikayat ng kapamilya o kamag-anak na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. So minsan din, ito ay nagiging salik kung bakit napupush yung ibang tao na mag-migrate sa ibang bansa dahil nga halimbawa meron silang pamilya doon sa Amerika or sa ibang bansa, sa US. So yung mga pamilya nila naninirahan sa ibang bansa, so hinihikayat sila na ay dito na lang kayo manirahan, mas maganda dito, mas maraming oportunidad, mas maraming trabaho, mas maganda ang buhay. So yung mga tao dito sa atin, so nagma-migrate sila sa ibang bansa. So, yung pamilya din na naghihikayat ay pwedeng maging salik kung bakit yung tao ay nagpapasya na lumikas o mag-migrate sa ibang lugar. Next, pag-aaral o pagkuha ng teknikal na kaalaman, particular sa mga bansang industrialisado. So, syempre, mas high-tech yung technology sa ibang bansa, kaya yun yung dahilan kung bakit yung mga taong may kakayanang mag-aral sa pribado at matataas na
eskwelahan. So, yun yung dahilan kung bakit pumunta sila sa ibang bansa para lang mag-aral doon. Dahil nga mas maganda yung, siguro para sa kanila mas maganda yung oportunidad doon, oportunidad na makapag-aral sa malaki at magandang eskwelahan. At sa tingin nila, mas makakapabuti sa kanila yung edukasyon doon dahil mabibigyan sila ng mas marami pang skills at knowledge bilang isang mag-aaral. So, syempre dito sa Pilipinas, kaunti lang naman yung may kakayahan na makapagpadala ng kanilang mga anak doon sa ibang bansa para lamang mag-aaral sa isang kilalang mga eskwelahan dahil nga kapos din sa pera. So, yung mga mayayaman lamang, so sila lang yung may mga able na makapag-send ng kanilang mga anak doon sa ibang bansa upang doon mag-aral. So, yun yung ibang mga salik kung bakit nangingibang bansa ang tao. So, ang migration ay maaaring internal or external. So, pag sinabi nating internal at external, so ano ito? So, ang internal tumutukoy sa paglipat ng tao sa isang lugar nang nangyaring ang internal ay tumutukoy sa paglipat ng tao sa isang lugar na nangyari mismo sa isang bansa. So, halimbawa, si Ken ay naninirahan sa lungsod ng Kabankalan. So, siya ay nag-migrate sa Maynila. So, ang paglikas ay nangyari mismo sa isang bansa. So, pag lumikas ka sa isang lugar within that country, so masasabi mo siyang internal migration. Samantala, external migration naman, kapag ito ay tumutukoy sa pag-alis ng isang tao sa kanyang bansa na pinagmulan patungo sa ibang bansa. So, masasabi mo siyang external kapag halimbawa, ikaw ay pumunta sa Europe, pumunta sa Malaysia, pumunta sa US upang doon manirahan. So, mula sa bansang Pilipinas, tumungo ka sa ibang bansa upang doon mag-migrate, matuturing mo siyang external migration. So, andito tayo sa iba't ibang bansa kung saan maraming mga nagmamigrate, lalong-lalo na maraming mga OFWs na nagtatrabaho. So, sa kasalukuyan, umaabot na sa milyong bilang ang mga umaalis sa kanilang lugar dulot ng maraming dahilan tulad ng pang-ekonomiya, panlipunan, pang-politikal o pang-edukasyon. So, maraming mga nanginginabang na bansa upang nanginginabang sa ating lakas paggawa mula sa mga taong mga OFWs natin dito sa Pilipinas. So, maraming nangingibang bansa upang makahanap ng trabaho at magkaroon ng mas mataas na sweldo. So, ito ay ang ating mga kababayang tinagurian nating OFWs or Overseas Filipino Workers. So, sila yung nangingibang bansa, nagmamigrate sa ibang bansa upang doon maghanap ng trabaho at kumita ng mas malaking pera. So, ito yung top 10 countries ng pinakamaraming OFWs ng 2019. So, unang-una dito, ang top 1 ay ang Saudi Arabia, top 2 Qatar, top 3 Kuwait, top 4 United Arab Emirates or UAE, top 5 Australia, 6 Oman, 7 United Kingdom, 8 Bahrain, 9 Angola, 10 Brunei. So, yan yung top 10 countries na may pinakamaraming OFWs dahil nga sila ang may pinakamaraming job or trabaho na inaalok sa mga kapwa-tao natin o mga Pilipino natin. So, may panloob at panlabas na salik na nagtutulak sa mga Pilipino na mangibang bansa o mangibang bayan. So, mas pangunahin dito ang panloob na salik o panlipunang kalagayan ng
Pilipinas mismo, kung saan hindi mabigyan ng sapat na trabaho o kabuhayan ang mamamayan. So, sumasalubong dito ang panlabas ng salik, ang pangangailangang kapitalista ng bansa, murang lakas paggawa ng mga dayuhang manggagawa para sa makaahon sa kapitalismo o sa krisis nito. So, dalawa lang yung dahilan kung bakit umaalis yung mga Pilipino dito sa ating bansa upang mangibang bansa at kumita ng mas malaking pera. Una, yung lipunan natin, yung bansa natin ay hindi makapagbigay ng maraming oportunidad o maraming trabaho sa kanilang mamamayan. Kaya ito yung isa sa salik kung bakit umaalis yung mga Pinoy papunta sa ibang bansa upang syempre doon maghanap ng maraming trabaho. Pangalawa, mas mababa yung sweldo or sahod dito sa Pilipinas. So mas malaki yung sahod sa ibang bansa. Kaya doon din naaakit o nahihikayat yung mga Pinoy na pumunta sa ibang bansa. Dahil doon, mas maraming trabaho, mas malaki yung sweldo. So, positibong epekto ng labor migration. So, may mga positive effect din yung pangingibang bansa or pagtatrabaho sa ibang bansa. So, una dito, pagkakaroon ng mataas na sahod. Tama. Pagkakaroon ng mataas na sahod dahil sa ibang bansa. So, syempre, mas malaki yung sahod ay pinapasahod sa kanila kumpara dito sa Pilipinas. Pangalawa, nabibigyan ang pamilya ng maayos na buhay. So, syempre, sino ba naman ang hindi gugustuhin mangibang bansa upang mabigyan lamang ang pamilya mo ng magandang buhay? Syempre, miski ako din. Mas gustuhin kong pumunta ng ibang bansa upang mas mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. So, I know kayo din, mas gusto nyong maghanap ng trabaho na mas malaki yung kita at mabigyan yung pamilya nyo ng magandang buhay. Pangatlo, makapag-aral sa magandang paaralan ang anak. So, syempre, yung ibang mga Pinoy pumupunta sa ibang bansa upang makapagpadala ng kanilang pera dito sa Pilipinas upang yung kanilang anak ay mabigyan nila ng oportunidad na makapag-aral sa isang pribadong paaralan kung saan makakapag-aral sila sa magandang paaralan at syempre hindi nila magagawa yun kung wala silang malaking sahod. So yun ay isa rin sa positibong epekto ng pagtatrabaho sa ibang bansa. So bilang magulang, mabibigyan mo ng dekalidad na pag-aaral ang iyong anak sa isang pribadong paaralan kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa dahil meron kang malaking sahod. So, kayang ibigay ang pangangailangan ng pamilya. So, tama, kapag may malaki kang sahod, syempre mabibigay mo talaga yung pangangailangan ng iyong pamilya. So, highly skilled. So, syempre, kapag pumunta ka sa ibang bansa, doon ka nagtrabaho, yung mga technicians at mga professionals sa mga kumpanya na may modernong kagamitan at mga pasilidad sa ibang bansa ay nakakapagbigay din sa kanila ng lalo pang kaalaman at mga kakayahan na sa kanilang pagbabalik dito sa kanilang bansa ay kanilang magagamit upang lalo makatulong sa mabilis na pag-unlad ng bansa. So halimbawa, kapag yung mga technicians natin dito sa Pilipinas, mga professionals natin, doctors, nurses, mga guro na pumupunta sa ibang bansa at kapag syempre doon mayroong mga modernong kagamitan. So high-tech na talaga yung mga ginagamit nilang kagamitan doon sa ibang bansa. So syempre sila ay magkakaroon ng mas maraming kaalaman sa paggamit ng iba't ibang teknolohiya, kakayahan at ito rin ay mai-apply nila kapag sila ay umuwi na sa bansang Pilipinas o kung saan mang bansa sila nanggaling. So dahil doon, syempre, kapag bumalik na sila sa kanilang bansa at ginamit nila yung skills nila na natutunan nila sa bansang kanilang pinanggalingan,
So syempre ito din ay makakatulong sa sarili nilang bansa upang maging mas maunlad. So syempre kapag may positibong epekto ang labor migration, meron ding negatibong epekto. So isa rito ay ang tinatawag nilang brain drain. So ang brain drain, ito ay ang sanhi ng pag-alis ng mga highly skilled workers at professionals upang magtrabaho sa ibang bansa kung saan mataas ang sahod na ibinibigay. So marami sa mga magagaling na engineers, mga IT, mga communication technicians natin, mga nurses, teachers, mga doctors natin. So pumupunta pa sila sa ibang bansa upang sumahod ng mas malaki. Samantala, sila ay pinakikinabangan ng ibang bansa. So, dahil hangaring magkaroon ng malaking kita, alang-alang sa kanilang pamilya. So, ang resulta, sa halip na pakinabangan ng bansa ang talino at kaalaman ng lakas sa paggawa ng ating mga professionals, so mabilis na pag-unlad ay pinapakinabangan ito ng bansang pinupuntahan nila. So, imbes na yung Pilipinas ang makinabang sa kanilang mga kaalaman at skills, so yung ibang bansa pa yung nakikinabang sa katalinuhan at kakayahan, kaalaman ng ating mga Pilipinong mga professionals. So, yun ay isa sa negatibong epekto ng pagkakaroon ng labor migration. So, overseas Filipino workers. So, maraming sanhi ang paglabas ng mga manggagawang Pilipino sa bayang Sinilangan. So, simula noong dekada 70, ang katawagang migrante ay tumutukoy na sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat at nangangarap na mabigyan ang kanilang pamilya ng magandang buhay. So, malaking tulong ang tulong ng OFWs natin sa ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng remittance na ipinapadala nila sa kanilang mga pamilya at umaabot sa $20 sa isang taon. So, ito ay dahilan kung bakit sila ay tinuguri ang bagong bayani. Subalit hindi rin may tatanggi na ang bawat pagtaas ng kanilang remittance ay katumbas ng mas matinding sakripisyo, pang-aapi at pansasamantala sa kanila doon sa ibang bansa. So, syempre, hindi basta-basta ang kumita ng malaking pera, pinaghihirapan, pinagpapawisan. So, kayo, kapag meron kayong magulang nagtatrabaho sa ibang bansa, kapamilya na nagtatrabaho sa ibang bansa, kapag pinapadalhan kayo ng pera, dapat i-value nyo bawat sentimo, bawat pera dahil yan ay pinaghirapan nila. Hindi mo makukuha sa madalian yung pera, dapat pinaghihirapan mo. So, dapat ikaw bilang pinapadalhan nila ng pera ng pamilya mo galing sa ibang bansa. So, dapat i-value mo yun. Gustuhin mo yung pera sa tama, hindi yung waldas ka ng waldas, hindi mo iniisip ang hirap, dugot pawis ang inilaan ng iyong pamilya sa ibang bansa para lamang ikaw ay mabigyan ng magandang buhay, edukasyon, at mapalaki ka ng maayos. So, patunay ito na maraming manggagawa ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa dahil sa kawalan ng sapat ng trabahong lokal. So, dahil kakulangan talaga ng trabaho dito sa ating bansa, yon yung nagiging dahilan kung bakit napipilitan ng ibang Pilipino na pumunta sa ibang bansa upang doon maghanap ng trabaho ng mas malaking kita upang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. So, ngayon, alamin natin ang dalawang uri ng migration. Sila ay ang immigrant at ang migrant. So, anong pagkakaiba ng dalawang ito sa tingin nyo? So, mahahati ang bilang ng migranteng Pilipino sa dalawang kategory. Ito ay ang immigrant at ang migrant. So, sa immigrant, sila ang mga permanente nang naninirahan sa
ibang bansa. So halimbawa, nagpasya sila na doon na talaga manirahan. Minsan na doon sila permanenteng naninirahan dahil nakapag-asawa sila ng mga dayuhan. So doon na sila nagstay o nanirahan. So masasabi mo silang immigrant kasi doon na sila, doon na yung residence nila, doon na sila naninirahan na permanente. Migrant naman, sila yung pansamantalang naninirahan sa ibang bansa. So ito yung mga OFWs natin na pupunta lang sa ibang bansa upang magtrabaho. So sa pansamantalang naninirahan naman, so sila ay nahahati sa dalawang kategory. Yung mga dokumentado o may mga legal na kontrata at yung isa is yung mga hindi dokumentado o walang legal na kontrata sa pagtatrabaho sa ibang bansa. So kagaya na lamang ng bilog sa Japan, OS or overstay sa Hong Kong, TNT o tago ng tago sa Amerika. So dokumentado man o hindi, lahat sila ay tinatawag na OFW or Overseas Filipino Workers. So batay sa talaan ng DOLE or Department of Labor and Environment, so noong 2011 umaabot sa humigit kumulang 15 million ang bilang ng Pilipino sa ibayong dagat. So nahati sa dalawang klasifikasyon ng mga OFW, dokumentado o hindi. So punta tayo sa uri ng mamamayang Pilipino. Ito ay ang dilikas or naturalized citizen at ang naturalization. So sa dilikas and naturalized citizen, so dito dumadaan sa proseso ng batas bago makuha ang pagkamamamaya. Naturalization, forma ng paghingi ng pagkamamamaya ng isang dayuhan sa pamahalaan. So dito sa naturalized citizen, merong tatlong proseso upang ikaw ay mabigyan ng karapatan na maging isang mamamayan sa isang bansa o halimbawa dito sa Pilipinas. So dito meron tayong tatlong proseso. Unang-una, Act of Congress. So yung Kongreso yung nagpapasya kung bibigyan ka ba ng natural citizen certificate o pwede ka bang i-allow na maging isang citizen sa isang bansa. Pangalawa, ang administrative naturalization. Pangatlo ay ang judicial naturalization. So, ang pinapractice talaga, mostly pinapractice natin dito ay ang judicial naturalization. So, paano ka makwa-qualified na isang mamamayang Pilipino? So, dapat yung edad mo is 21 and above. And you must have resided in the Philippines for 10 years. So, 10 years yung allotted years na dapat dito ka nanirahan sa Pilipinas upang ikaw ay maging kwalipikadong mamamayang Pilipino. At syempre dapat meron kang good moral character. So, hindi mawawala yan. So, yun yung ilan sa mga dahilan kung paano ka magkakaroon ng isang paano makukuha yung paano ka magiging naturalized citizen sa isang bansa. Minsan din dapat marunong kang mag-Ingles or any language dito sa Pilipinas. So kung isa kang dayuhan at gusto mo maging naturalized Filipino citizen, dapat meron kang alam na lingwahe o miski isang lingwahe dito sa Pilipinas at marunong kang mag-Ingles. So yun ay ilan sa mga qualification ng pagiging isang naturalized citizen. So meron din yung pwede mo ding ma-lessen yung 10 years. So, sinabi natin kanina na dapat 10 years ka nanirahan sa isang bansa upang ma-qualified ka bilang isang naturalized citizen. Samantala yung 10 years na yun is pwedeng ma-lessen into 5 years. Paano? Kung ikaw ay pinanganak sa
Pilipinas mismo. So kung ikaw ay pinanganak mismo sa Pilipinas at ikaw ay married sa isang Pinay, sa isang Pilipino citizen, at ikaw ay tumuturo or nagtuturo dito sa Pilipinas, ikaw ay teacher dito sa Pilipinas, so yung 10 years mo na qualification ay pwede siyang ma-reduce into 5 years. So, yun yung ilan sa mga kondisyon kung paano mo makukuha ang pagiging naturalized Filipino citizen. So, ngayon, punta tayo sa dalawang uri ng OFWs na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila ay ang land-based workers at ang sea-based workers. So, dito sa land-based workers, sila yung mga tao na nagtatrabaho sa pabrika, construction, o ospital or opisina. Samantala sa sea-based workers naman, sila yung mga tao na nagtatrabaho sa barko gaya ng mga cargo ships at iba pang mga barko na naglalayag pa ibayong dagat. So, dalawang uri ng workers na nagtatrabaho sa ibang bansa. Next. Bukod sa manggagawang migrante, mayroong mga tinatawag na mga marriage migrants, mail order brides, Pilipinong ipinadala sa ibang bansa, mga misyonaryo. So dito sa marriage migrants, so sila yung mga Pilipinong nagpakasal sa mamamayang na dayuhan sa ibang bansa upang maging naturalized citizen sila sa bansang napili. So yun nga yung tinakol natin kanina na magiging naturalized ka or mag-lessen into 5 years yung 10 years kapag ikaw ay nakapag-asawa ng dayuhan kung saan gustong mag-migrate na isang bansa. Halimbawa, Pinay ka, nakapag-asawa ka ng isang Amerikano. So pumunta ka doon sa Amerika, doon ka nag-migrate, doon ka nanirahan. So, masasabi kang marriage migrant. So, doon, mas napalesen yung years upang ikaw ay maging naturalized citizen doon sa Amerika dahil nga meron kang nakapangasawa ka ng taga doon. So, mail order brides. So, komersyal na kasal. So, kung saan maraming nabibiktima. So, syempre, mail order brides. So, binabayaran ka lang. So, syempre, dapat maging matalino ka bilang Pilipino. Alam mo dapat sa sarili mo kung ano yung mga legit na kasi minsan naniniwala ka talaga na katotohanan talaga yung nagchat-chat sa'yo or nagme-message sa'yo, samantala ikaw pala ay iniisahan na ng mga dayuhan dahil syempre minsan tuso din yung mga dayuhan. Ikaw dapat bilang Pilipino maging mapanuri ka rin sa mga nakakausap mong mga dayuhan. So hindi lahat doon ay may mabubuting pakay sa iyo. So minsan iniisahan ka, minsan pinipirahan ka pa. So dapat maging matalino. So Pilipinong ipinapadala sa ibang bansa. So minsan ipinapadala yung mga Pilipino sa ibang bansa, minsan pinapadala ng kumpanya upang mag-training sa ibang bansa. Minsan naman pinapadala upang magsaliksik. At minsan pinapadala ng kanilang magulang, yung mga anak nila sa ibang bansa, upang mag-aral. So, misyonaryo. So, syempre, nakakita na ba kayo ng mga missionaries dito sa Pilipinas na galing sa ibang bansa? So, marami dito sa Pilipinas, mga dayuhan, mga Amerikano, mga iba't ibang lahi na nagiging misyonaryo upang syempre mapalaganap ang kanilang simbahan sa labas ng bansa. So syempre hinihikayat nila yung ibang ibang tao na sumali sa kanilang relihiyon. So yan ay ilan lamang sa mga migrante na pumupunta sa ibang bansa upang doon na manirahan. So, punta tayo sa contract substitution. So, dito sa contract substitution, ito ay tumutukoy sa kulang na pagpapasweldo ng mga
sa mga OFWs at mas maliit na sweldong natatanggap nila kaysa sa nakalagay sa kontrata. So, ganito kahirap bilang isang maging OFW. So, minsan, yung pinipirmahan mo sa kontrata, ito yung sweldo mo pagpunta mo doon sa ibang bansa. So, nagtrabaho ka in 1 month. So, pagpasweldo sa'yo, hindi naman pala, hindi sapat yung ibinigay sa'yo. Hindi tama yung, hindi angkop yung sweldong ibinigay sa'yo, yung nakalagay doon sa kontrata. So, halimbawa, naranasan na yan nung mama ko eh. Nagpunta siya ng Dubai. Maliit pa ako nun. Nagpunta siya ng Dubai at yung pinirmahan niyang kontrata, yung sweldo is 30K. But then, pumunta siya doon, nagtrabaho siya, within 3 months pa siya na bigyan ng salary, ng sweldo niya. At hindi 30K a month yung naibigay. So, 20K lang yung ibinigay. So, hindi sinunod ng amo nila yung nakalagay sa kontrata, which is 30K dapat yung nakalagay sa kontrata, pero 20K lang yung ibinigay. So, yun ay isang familiar na ng mga problema na nakakasalamuhan ng mga OFWs natin sa ibang bansa. So, ganun kahirap, minsan minamaltrato pa, minsan inaabuso, minsan hindi maganda yung turing sa kanila, minsan underpayment pa, hindi pa binabayaran, minsan binabawalan pa silang mag-day off. Samantala sa kontrata naman, dapat meron ka talagang day off sa iyong trabaho. So yung iba, binabawalan silang mag-day off, minsan pinapagutuman pa sila, minsan nagkakaroon pa ng sexual harassment. So yung iba, nire-rape pa, minsan sinasabihan na sila na ipapadeport sila. So, yun ay ilan lamang sa mga problema na ikinakaharap ng ating mga OFWs. So, ganun kahirap yung pagtatrabaho nila sa ibang bansa. Kaya dapat bilang isang mamamayang Pilipino dito, kapag pinapadalhan ka ng pamilya mo galing doon sa ibang bansa, dapat bigyang halaga mo lahat ng senti mo dahil yun ay pinaghirapan ng iyong pamilya doon sa abroad. So, syempre, kapag nakaranas sila ng pag-aabuso doon, nakaranas sila ng pagmamaltrata sa kanila, minsan naghumahantong sa pagkamatay, so makakatanggap din sila ng compensation galing sa iba't ibang programang panggobyerno at tumutulong sa ating mga OFWs kung sila ay nagkakasakit, na-injured o humahantong sa pagkabalda ng katawan, o minsan mas masakit yung pagkamatay dahil doon sa masakit na karanasan sa kanilang pinagtatrabahuhan abroad. So maraming mga programa ang gobyerno para sa ating mga OFWs. Isa na rito ay ang tinatakbuhan ng ating mga OFWs, ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration. So, ganun kahirap yung buhay bilang maging isang OFW. Dumaranas sila ng matinding diskriminasyon, pisikal na pananakit, masamang pagtrato tulad ng pagkakait ng sapat na pagkain, tulog, pahinga, walang sweldo, walang day off, minsan nagkakaroon pa ng sexual harassment. So, ganun kahirap. So, minsan kulang pa ang sweldo. So, dapat ikaw, dapat pahalagahan mo lahat ng ibinibigay sa iyong karapatang mag-aral, karapatang makapag-aral sa pribadong eskwelahan, binibigyan ka lahat ng pangangailangan mo. So, dapat i-value mo yon dahil hindi basta-bastang maging OFW sa ibang bansa. Napakahirap. So, sa susunod nating talakayan, tatalakayin natin ang iba't ibang mga programa ng ating lipunan para sa ating mga OFWs. So, yun lamang pag-aaral natin ngayong linggo. I hope meron kayong natutunan.
So, para sa inyong activity, sagutan ang pahina 218. Maraming salamat sa inyong pakikinig at partisipasyon. Naway nadagdagan ang inyong kaalaman. So, thank you everyone and God bless. Keep safe.